Tingnan natin ang DDS na naghihimutok. Tuwang-tuwa sila. Ang saya-saya nila. Kasi kumpleto na daw sila 13 na, 4:30 na. We, sige lang. Mag-enjoy kayo. Magsitawa kayo. Ituloy nyo ang mga plano nyo. Pero, hindi nyo na maaalis sa taong bayan ang mga nakita at mga narinig nila na ang mga pangalan nyo ay nasambit doon sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Very DDS. Very DDS. Nasambit, narinig ang tanong, Inday, may ebidensya ba? Sa lahat ng mga alegasyon, sa lahat ng mga pinagtuturo ng mga basurero, ang tanong, Day, may ebidensya ba? Hindi tayo pwede, Day, nadalhin sa korte, Day, tapos puro laway, imo nga puhunan. Hindi pwede, ibula-bula nila ilang laway, Day, kasi sabihin, ito ang ebidensya namin, kwento lang. O, sa tingin mo mananalong kaso, hanggang ka man guro, o patayon. Kahit manakot pa kayo sa iba para umanig sa inyo, wala na kaming pakialam. Sino ba kasing nanakot? Nandun ka ba? May ebidensya ka bang tinakot sila? Pare-parehas kayo ng script, mga guni-guni ang pinanghuhugutan nyo. Nagbigay kayo ng ebidensya. Kagaya mo, sabi mo, tinakot sila. Diba, may pruweba ka dyan? Ilabas mo. Guni-guni, animal na yung tinyo. Dahil alam ng Diyos kung sino yung totoong nagsasabi. Kung Dinama nyo na naman ang Diyos! Hindi ba talaga kayo, hindi nyo talaga tatantanan yung Diyos, mga DDS, ha? Diyos na naman yung dinamay yung mga yudiputa ka mo! Hindi nyo na pinagpahinga ang Diyos niya! Alam daw ng Diyos kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Tama ka! Alam ng Diyos kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Pero bilang tao na nakatira sa mundong ibabaw, dapat bago natin malaman ng katotohanan, may matibay na ebidensya, Day! Sa mundong ibabaw, ebidensya ang labanan! Diyos na naman dinamay nyo, Diyos me. huwag naman ng batas, mag-enjoy kayo. Dahil may batas din ang taong bayan. Ang taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Correct! Taong bayan ang nagpapasahod sa kanila, pero bilang taong bayan, dapat mapagpanuri din tayo. Hindi pwede na kung ano lang ang sabihin ng isang tao, paniwalaan mo, lalong-lalo na kung walaan man ebidensya. So paano mo masasabing totoo ang kanyang sinasabi kung puro laway lang day ang binigay sa yung ebidensya, day? Puro kwento lang ganito, ganyan. Kahit ikaw, pwede kitang gawa ng kwento. Diba? Pwede kitang sirain, pwede kong sirain ang pangalan mo. Gagawa ako ng kwento, payag ka, walang ebidensya. Pag ikaw, example, sinabihan ka nga magnanakaw ka, anong una mong sasabihin? Diba, tinatanong mo agad, bakit may ebidensya ka nga nagnakaw ako? Diba, ganyan? So, ibig sabihin, kailangan dahil ng ebidensya, hindi puro laway. Basic lang na, oy. At ang pera ng taong bayan ang issue dito na ninanakaw ang milyon-bilyon na pondo ng Pilipinas. Nagkabaon-baon sa utang ang bansa dahil sa pag-utang sa ibang bansa. Dahil wala nang Tama ka, Day! Nagkabaon-baon ng utang ang bansang Pilipinas. Tanong mo kay Tatay Digong mo kung magkano ang inutang niya nung termino niya. Itanong mo din dyan, i-research mo kung sino ang may pinakamalaking utang sa Pilipinas, Day. I-search mo muna. Ha? Yung solo nga utang, ha? Kay mga syunga pa naman kay mga DDS. Buo na nga utang, gimpasan yung lahat kay BBM. I-research mo kung sino ang presidente na solo lang ang utang, kung sino ang may pinakamalaking utang. Bago ka magyaw-yaw tungkol sa utang, research ka muna. Ha? Research ka. magagamit na pera. Pero, ang pera pala ng Pilipinas o ng taong bayan na sa kaban ng gobyerno ay napakarami. Tapos nanakawin lang. Ngayon may ebidensya. Sasabihin daw ay fake at hindi totoo. Diin ang ebidensya, Day! Malita? Ano? Matatawag mo ba yan ng ebidensya? Ay, pakitaan ka malita. So, matatawag mo ng ebidensya yan? Kung hindi ka pala syunga, di ba? So, maniniwala ka ba pag sinabi ko sa'yo na pera ang laban yan? O hindi ka gaga? Pinakitaan lang kami sa mga picture niya nakisilpi doon. Ebidensya na ba yun? Ano ka mag-ano sa ebidensya, Day? Ano bang ibig sabihin ng ebidensya para sa'yo? Huwag ka syunga-syunga, Day. Alam nyo, kayo yung paborito ng mga politiko na imanipula. No, huwag po tayong pabubububo. Tama yung pinaglalaban mo nga pera ng taong bayan ang pinapasahod sa kanila. Pero bilang isang Pilipino, dapat huwag kang pabubububo. Huwag kang magpamanipula. Mag-research ka. Bago mo paniwalaan, kuhaan mo ng matibay nga ebidensya, Day. Ganun yun. Okay. Sige, lalabas din ang katotohanan at kung ano yung totoo. Correct. Ito pa ang pinakamasakit. Yung pinagkakatiwalaan natin, yung mga pinapanood natin, yung pinariringgan natin ay nadawit pa ang pangalan ng media na binabayaran. Napakasakit talaga. Bakit? May ebidensya din ba na binigyan din sila ng pera? Narinig mo lang yan doon sa sinabi na ang media binigyan. Oo, binigyan ko no. Kuno. Ang tanong may ebidensya. Ang hirap sa'yo nagagalit ka sa rason niya wala ka man ganaya sa patunay. Naghihimuto ka nagagalit ka, nasasaktan ka sa bagay niya wala katotohanan. Ay, te, buwang ka? Buwang ka ba?
Maria. Kasi nagtitiwala tayo sa kanila, na nanggagaling sa kanila kung ano yung mga nangyayari na hindi natin nakita. Pero ngayon, ang hirap na talaga magtiwala. Oh. Dahil Manood ka na lang ng Isiminay. O, kasi lutong-luto talaga utak mo sa Isiminay eh. Saka sa mga vlogger nyo, doon kayo maniwala sa mga vlogger nyo. sa pera, nasisilaw sila. Saludo ako sa mga media o reporter na talagang ginagawa nila ang kanilang obligasyon na hindi nagpapasinag sa pera, na galing sa pera ng taong bayan O, tama yan, dapat palakpakan ng Isiminay. Kaya yan yung paborito, mga panoorin. na ninakaw. Isa lang ang sigaw ng taong bayan, stop corruption, ibalik ang pera ng taong bayan, at O, sabihin mo kay Sarah, di ba pinapabalik ng kuwa ang pera? Bakit hindi pa niya binabalik hanggang ngayon? Sabihin mo kay Sarah, ibalik niya ang pera na pinapabalik ng kuwa. Sabihin mo sa kanya, stop corruption, tama ka, kahit sinong Pilipino gusto natin yan, stop corruption. Pero ang problema kasi, ang ginagawa nyo kasi, nagpapaniwala kayo sa mga propaganda. Walang basihan, walang ebidensya, pinapaniwalaan nyo. Di sino niloloko nyo? Kung gusto nyo ng katotohanan, hanapan nyo ng matibay na ebidensya, day. Ganon tayong labanan, hindi laway. itigil ang gulo na ginagawa niyo. Sino ba kasi nang gugulo? Sino bang nang gugulo? Ang tahimik ng bansang Pilipinas, ginulo ng mga idol nyo. Kaya tat-natat silang umupo. Di ba? Alam mo, lahat ng sinasabi mo, back to you lang man. I-ano mo muna ang iyong sarili, day. No? Unahin mo muna ang sarili mo. Di ba? Bago ka magyaw-yaw dyan sa social media, i-ano mo muna sa self mo kung nagawa mo na bang lahat na may matibay ka bang ebidensya sa pinapaniwalaan mo. Ganun ba? Di ba? I-evaluate mo muna ang sarili mo bago ka magyaw-yaw. No? Yung mga sinasabi mo nga mga pagnanakaw na yan, lahat tayo galit dyan. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hindi po pwede dahil nga laway lang gidyang kunan. Hindi po pwede po nga kukuha tayo ng laway. O, dito natin lagay lahat ng laway natin. Ito yung matibay na ebidensya natin. Hindi pwede yan dahil. Basic lang yan, lahat tayo alam yan, basic yan sa batas. Na pag ikaw nagparatang, dapat may ebidensya ka. Hindi po pwede yung pinaratangan mong magbibigay ng ebidensya sa'yo. Ha? Basic dahil, basic lang yan dahil sa batas natin. At alam kong alam mo yan, hindi naman tayo tanga, hindi naman tayo ignorante sa batas, di ba? So, dapat maging mapagmatsyag tayo. No? Kung ano yung pinaglalaban natin, dapat alamin natin ang katotohanan. Hindi po natin pipiliin kung ano lang yung pasok sa naratibo natin at kung ano lang yung gustong marinig natin. Buong katotohanan ang tanggapin. Kung hindi man pasok sa naratibo mo, tanggapin mo. Kaya ng katotohanan. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Para lang na maging feel good ka. Dahil sa pinaglalaban mo. Hindi ganon. Accept the truth para makuha mong katotohanan. Bye!